Nako ho, ay nagkabistuhan na. Hindi nakalusot itong si Sara Duterte, sapagkat itatakas niya itong si Digong Duterte. Subalit, biglang natuklasan ito ang kanyang sinapit. Tumakas, manakot ng testigo. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andres Vlog. Nako po, nabisto, natuklasan na itong si Digong Duterte ay itatakas biglaan, mga kaibigan. Gusto ko pong ibahagi sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, latest update tungkol dito sa tunay na kalagayan nitong si Digong Duterte na ngayon ay kasalukuyang nakakulong diyan ho sa Dahig, Netherlands, sa kulungan ng ICC. Isang like muna sa video na ito, mga mahal kong taga-subaybay, kung nagustuhan nyo po. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking maliit pa na YouTube channel, road to 300k subscribers na po tayo. Please subscribe. Maraming salamat. Heto, mga kaibigan, napakainit na usapin itong biglang itatakas itong si Digong Duterte. Alam niyo ho kung sino ang magtatakas ho dito at saan bansa itatakas. Iyan ho ang nabisto, mga kaibigan. Kilalang kilala niyo ito? Itong sasabihin ko sa inyo na pangalan kung paano ang pagtakas, subalit hindi ho nanaig at biglang nabisto. Ngayon ho ang kanyang sinapit. Nako, eto, ibabahagi ko po sa inyo. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan nyo po ako, panoorin, pakinggan itong video na ito. Nako ho, nalubos nyo pong maunawa. Eto, Inotra ng ICC prosecution ang hilig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na pansamantalang makalaya. Ayon sa prosekusyon, posible itong tumakas, manakot ng testigo at guluhin ang investigasyon. Hindi rin daw dapat si Digong ang mamimili kung saang bansa siya pansamantalang palalayain. Hindi rin daw kapani-paniwala ang depensa ni Duterte na wala na siyang kapangyarihan. Ay bistado, napakaliwanag naman po mga kaibigan na ito ay tatakas. Ayon ho dito sa binahagi ko po sa inyo. Ay paano nga makakatakas ho ito? Ay nandiyan na sa kulungan at gwardyado. Mga mahal kong taga-subaybay, nakakaisip, di ba? Nakapagtataka. But dito sa ibabahagi ko po sa inyo, kaya huwag po kayong aalis, isusunod ko po. Pagkatapos ng video na ito ay isusunod ko ang katibayan, ang kasangkot para makatakas itong si Digong Duterte. Buhat ho diyan sa kulungan sa Dahig, Netherlands. Kilalang kilala nyo ito, itong kasangkot na magtatakas kay Digong Duterte. Ito po. Kayong anak niya ang vice-presidente ng Pilipinas. Dagdag pa nila, may history si Duterte sa napagharang sa mga investigasyon. Mga kapatid, Nako, yan na po mga kaibigan. Ito na. At ibabahagi ko po sa inyo itong katibayang kung paano makakatakas itong si Sara Duterte. Itong si Digong Duterte. Subalit, nabisto ho, mga mahal kung taga-subaybay. At saan bansa siya magmumula para makatakas? Ito po. Ibabahagi ko po sa inyo. At nandiyan ho, ipa-plus ko diyan sa screen. Ito muna ng larawan ni Digong Duterte. Nandiyan po, naka-plus sa screen, makikita nyo ano ang sinasaad. Ito at babasahin ko. Australia, tinanggihan ang posibleng pag-host kay Digong para sa intern release. Kung magugunita nyo po, mga mahal kong taga-subaybay, kaya pala nandiyan itong si Sara Duterte sa Australia
ay nagmamakaawa at kinakausap po ang gobyerno ng Australia, subalit tinatanggi niya ho. Ba't nagsalita na itong ayon sa mga impormasyon na mayroon po tayong batayan, ang gobyerno ng Australia ay tinanggihan po itong pag-ampon ni Digong Duterte para dyan ho, pansamantala na manuluyan kung mabibigyan ng pansamantalang kalayaan. Ay hindi po naman nabigyan. O ito, i-ano po natin, mabilisan lang. Naka-plus sa screen. Australia has not agreed to host ex-President Duterte. Tinanggihan ng Australia government na i-host tanggapin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling aprobahan ang pansamantalang niyang paglaya ayon sa source ng News 5. Kasunod ito ng kanyang petisyon sa International Criminal Court ICC interrelate sa isang unnamed third country. Una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na may listahan ng mga bansa na ikukonsidera ng kampo ng kanyang ama na maging host para temporary release ng dating Pangulo, ang Australia member state ng ICC. Nako, yan, minabilisan ko na. Kukulangin tayo sa oras, maliwanag ko. And connection, kung bakit ko po ibinahagi yun. Dahil, ayon nga sa ICC, kaya tinanggihan ang pansamantalang kalayaan nitong si Digong Duterte dahil ito ay tatakas diyan ho sa ika nga po'y usapin ng kanyang kaso na crimes against humanity para hindi ho malitis. Ay siyampo siya magmumula ng pagtakas diyan ho sa Australia. Maliwanag naman po. Kaya dito ang kasangkot ni Digong Duterte para siya ay makatakas na gagawing stepping stone sana ay itong bansang Australia. Kung magbabase ho tayo dito ho sa ika nga po'y paliwanag ng ICC. Kaya nga hindi pinayagan dahil makakatakas. O ay buti lang ho. Ay alerto ang ICC. At buti rin ho ang bansang Australia ay kinikilala ang tao na karapat-dapat para ampunin niya. Datapwat sa puntong ito, hindi niya kinikilala itong si Digong Duterte at si Sara Duterte dahil nga sa hindi maganda nilang gawain. Kaya tinanggihan na ikangapoy ampunin at nasa ganon itong si Sara Duterte ay magkaroon po ng pagkataon natakasan at itakas ang kanyang ama dito po sa usapin ng ICC. Mga kaibigan na paglilitis, yan ho ang maliwanag po dito sa binahagi ko po sa inyo. Alam ko nakuha nyo ang gusto kong ipunto. Isang comment lang po diyan sa comment section. Any reaction, mga mahal kong taga-subaybay. Isang like ko sa video na ito. Bye-bye. Palakpakan.